Mahigpit na binabantayan ngayon ng mga traffic law enforcer ng LTFRB ang mga kolorum na Transport Network Vehicle Service na bumabiyahe sa mga lansangan. Kasunod ito ng pahayag ng pamunuan ng Uber at Grab na marami sa kanilang mga miyembro ang nag-ooperate kahit walang mga provisional authority at certificate of public convenience. Kaya naman nangangamba ang ilang mga driver na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng PA at CPC. Malaking kakabahan po bilang isang peer driver at lalo na po yung driver lang, siyempre hindi rin alam ang gagawin kung paano. Napakalaking bagay din sa amin, siyempre ang bumibiyahe at tanong din namin po sa mga kliyente namin na tagi-Grab, talaga namang malaking tulong sa kanila at nangangamba din po sila na nabalitaan nila, paano niyan kuya, patitigil na daw. Sa ngayon ay pinagsusumiti na ng LTFRB ang Uber at Grab ng updated na listahan ng kanilang mga miyembro at iba pang mga dokumento hinggil sa kanilang operasyon. Isang technical working group ang binuo ng ahensya upang mapag-aralan ang gagawing renewal sa accreditation ng Uber at Grab. Hinihintay pa sa ngayon ng LTFRB ang mga hinihingi nilang record bago magdesisyon kaugnay sa gagawing panghuhuli ng mga kolorum na TNVS. Ngunit ipinagpaon na ng ahensya na ang lahat ng mga mahuhuling kolorum ay posibleng kanselahin na o hindi na payagang i-renew ang kanilang accreditation. Plano rin nilang irekomenda sa LTO na isama sa blacklist ang lisensya ng mga mahuhuling driver. You book your ride. Pagpasok mo, hanapan mo sila ng PA or ng CPC. Pag walang PA or CPC, kolorum yon. Pwede nang hulihin yon. Nothing will prevent LTFRB from doing just our regular function, which is enforcement. Nag-expire ang accreditation ng Grab noong July 3, habang ang akreditasyon ng Uber ay nakatakdang mapaso sa susunod na buwan. Mula sa Quezon City, ako si Joanne Nano, humahataw sa balita.